Ang nakaraan. Tuluyan na nga nalaman ng ating bida na may kumukontrol kay Iris kung paano nito napapalabas ang akala niyang Nephilim, at iyon ay dahil kay Hearthcrea. Bago magtapos naman ang kwento ay nalaman natin na may magandang benepisyong makukuha ang ating bida sa oras na maging guardian siya ni Hastia, kaya dito ay tatalunan niya ang Elf Warrior para makuha nito ang karapatan na maging guardian ni Hastia. Pagpapatuloy. Umatake ng ubod lakas ang Elf Warrior sa ating bida, balak na niya tapusin kaagad ang laban, kaya lang dahil nga sa isang assassin si Sean, agad itong naglaho sa kanyang harapan. Nang maramdaman niya na may kung ano sa itaas niya, agad itong tumangala, at sa laki ng gulat niya ay nagtaka ito at nabigla kung paano napunta sa itaas ang ating bida, kailan pa raw ito naroroon. Dito naman ay talagang nagmamadali rin si Sean, wala itong balak na patagilan ang laban nila ng Elf Warrior, kaya seryoso rin itong tapusin na ang laban nila. Kaya lang, walang balak na patayin ng ating bida ang isang ito, kaya inilihis niya ang kanyang pag-atake. Pinadaplisan lamang niya ito, para iparamdam ang kinaibahan ng kanilang lakas sa isa't isa, bagay na naging malinaw sa isang ito, dahil nasugatan siya ng ating bida, na pwede na sana siyang tapusin ito. Napakalakas ng pag-atakeng iyon, dahil nang dumiretso sa lupa ang puwersa ay talagang nabungkal ito, at nawasak. Tanda na kung direktang tumama iyon sa Elf Warrior ay talagang namahinga na iyon ng tuluyan. Matindi nga ang pinsala ng lupa na direktang tinamaan ng pag-atake ng ating bida, parang nagkaroon ng malaking hukay, na naiwan namang nakaupo ang Elf Warrior, at napatanong, sinadya mo bang hindi ako patamaan ng pag-atake mong ito? Tanong nito, putik, anong klaseng nilalang ito, hindi na sa tao ang lakas niya, kung tumama sa akin iyon. Tiyak naging kwento na lang talaga ako, sabi nito na may tumulong pawi sa kanyang mukha, dala ng kaba, sa muntik na sinapit niya. Ayun na nga, kahit hindi pa buong lakas ng ating bida ang ginamit niya sa pag-atakeng ito ay talagang nakakakilabot na ang lakas, sapat na para ipakita ang kinaibahan ng lakas nilang dalawa. Ang Elf Warrior naman ay nakaupo pa rin at nakatingin sa ibaba, sa ating bida, nag-iisip kung ano ba talagang balak gawin ni Sean. Sa taglay na lakas raw nito ay balak ba raw ng ating bida na patayin ang isang Diyos-Diyosan. Agad na tumingin ang ating bida sa lugar kung saan naroroon ang Elf Warrior at nagsabi, pwede ko nang makuha ang role na maging guardian ng propeta, tama ba? Ngayong napatunayan ko na ang lakas ko. Tanong nito, matapos ng pagsubok na iyon na hinarap ng ating bida, sinimulan na nga ni Hastia na ipasa ang blessing kay Sean, naririto ito ngayon uli sa Divine Tree, at dinideklara nito na si Sean Vert, na ating bida na ang magiging kanyang guardian. Sa mga sandaling ito ay tuluyan nang ang nagawa ng ating bida ang pinapagawa sa kanya ni Eru. Ang kunin ng prophet, dagdag na lamang ang makuha rin ito ang blessing mula sa Divine Tree, sa pamamagitan ni Hastia. Ang ating bida naman ay nagtaka, dahil parang wala namang nangyari, sabi nito, tapos na. Bakit parang wala namang nangyari? Hindi ko rin man lang narinig ang mga sinabi niya, sabi nito. Agad namang lumingon itong si Hastia sa ating bida, sabi nito, kamusta? Naririnig mo na ba ako ngayon? Tanong nito sa ating bida, pero wala pa ring boses na lumalabas sa kanyang bibig. Oo, naririnig na nga kita ngayon, sagot ni Sean, masaya naman si Hastia, kaya sabi nito, ayon. Sa wakas, ngayon isa ka ng ganap na guardian ng propeta, sabi ni Hastia. Sabi naman ni Sean, ganun. Edi maganda, sabihin mo nga sa akin kung anong ganap sa panahon bukas. Tanong nito kay Hastia, para subukan kung totoong propeta nga si Hastia. Agad namang nagulat ang batang propetang. Ito, nagtaka kung anong sinasabi ni Sean, teka, anong sabi mo? Sambit nito na gulat na mukhang gagawin pa ata siyang trabahador ng pag-asa. Sabi ng ating bida, ang sabi ko, sabihin mo sa akin ang ganap ng panahon bukas, kung mainit ba, may bagyo, o maangin lang, dito naman ay parang napapahiya si Hastia, kaya sabi nito, hindi ko alam, sagot nito. Walang kwenta, walang silbi pala yang kapangyarihan mo na Prepisha, sabi ng ating bida, na talagang paiyang-paiya na ang batang ito sa mga pinagsasabi ni Sean. Para maipagtanggol ang sarili, pilit na sumagot si Hastia, sabi nito, may blizzard at malakas na hangin bukas. Sabi naman ni Sean, na mainit na ang ulo, huwag kang gumawa ng kwento, mag-iimbento ka pa eh. Dagdag pa nito, ano ba naman iyan, naging guardian ako para lang sa wala,
sabi nito na napakamot na lamang ng kanyang batok, kaya lang biglang nagsalita si Hastia, sabi nito, sundan mo ang Diyos-Diyosan ng tubig. Sabay turo pa ni Hastia sa kanyang ulo, sabi nito, nakatanggap ako ng prepisya mula sa Divine Tree, doon ka pumunta, 100 ang magbabukas sa iyo sa oras na makarating ka roon, sabi nito ng seryoso. Hindi naman ito pinakinggan ng ating bida, sabi nito, sabi ko nga sa iyo, huwag kang mag-imbento para lang maniwala ako, sabay lakad nito paalis, na pinipigilan naman siya ni Hastia. Sabi nito, seryoso ako ngayon, pakiusap maniwala ka sa akin, sabi nito. Dagdag pa ni Hastia, sabi rin sa akin na ang iyong kapamilya ay naruroon rin sa lugar na iyon, dahil sa sinabing iyon ni Hastia, napahinto itong si Sean, at nagsabi, ano? Aking kapamilya, tanong nito, ang tanging nilalang na pumasok sa isipan ni Sean, ay walang iba kundi ang kanyang ate na si Alice, dahil alam rin niya na nasa Fruin na ang kanyang kapatid ngayon. Si Alice po ba ang tinutukoy ninyo? Tanong ng ating bida, oo. Kilala namin siya, sabi naman ng elder nato kay Sean, nasaan po siya ngayon? Mabilis na tanong ng ating bida, iyon ay dahil matagal-tagal na silang hindi nagkikita ng kanyang ate. Agad namang napaisip ang isang ito, sabi niya, hindi ako sigurado, sabi lang niya, pupunta raw siya sa Temple of Aquanis, hindi na siya nakabalik pagtapos noon, sabi nito sa ating bida. Iyon po ba ang Diyos-Diyosan ng tubig? Pag-aalalang tanong nito, dahil iyon rin ang lugar na pinapunta siya ni Hastia ayon sa prophecy na kanyang natanggap mula sa Divine Tree para sa ating bida. Oo, alam ng lahat na naruroon siya sa Fruina, kung saan naruroon ang Spirits of Water, sagot ng elder kay Sean, na kailangan ng pumunta ng ating bida sa lugar na ito. Dagdag pa ng elder, iyon ang alam ng karamihan, kaya lang, wala nang ibang nakakita pa sa kanya kung totoong andan nga siya, o saan man siya naruroon ngayon, at wala ring nakakaalam kung saan naruroon ang temple na iyo, sabi ng matandang elf. Agad namang sumabat ang batang elf na si Hastia, kamo, sabi ko naman sa iyo na hindi ako nagsisinungaling agad itong nilingan ng ating bida, sabi naman nito, alam mo ba kung saan naruroon ang temple na iyon? Tanong nito kay Hastia, ayon na naman, nilamag na naman ang isang ito sa tanong ng ating bida, sabi nito, teka, kasi, sabi nito, na hindi matuloy-tuloy ang sinasabi, iyon ay dahil hindi niya alam kung saan naruroon ang lugar na iyon. Nang hindi makasagot si Hastia, agad binaling ni Sean ang kanyang paningin sa elder na nasa harapan niya. Sabi nito, walang silbi, marahas na sabi ng ating bida, na agad na namang nasaktan ang batang elf, at naluhan na lang. Bigla namang nagsalita si K-Ram kay Sean, na ang sabi, alam ko kung saan naruroon ang lugar na iyon, sabi naman ng ating bida, paano mo na lamang? Pagtataka nito kay K-Ram, kasi kahit ang prophet ay hindi alam ang lugar na iyon. Sabi pa ni K-Ram, halika, sundan mo ako, sabi nito kay Sean, na hindi naman maganda. Ang tinginan ng ating bida rito kay K-Ram, na parehas ang elder at si Hastia ay nagtaka sa ating bida, dahil parang may kausap raw si Sean pero wala naman silang nakikita. Dahil doon, napapaisip na naman itong ating bida sa kung ano talagang nangyari kay K-Ram bago siya ang maging new owner nito. Sabi ng ating bida, paano nalaman ni K-Ram ang lokasyon ng temple, tapos sasabihin lang niya sa akin ng ganun-ganun lang, ano kayang pinaplano ng isang ito, sabi ng ating bida. Matapos noon, bigla na lang nagpaalam ang ating bida sa elder at sa batang elf. Sabi nito, dito muna ako, may pupuntahan lang ako, seryosong sabi nito, sige. Mag-iingat ka, sabi ng matandang elf. Itong si Hastia naman ay nagtataka rin sa mga sandaling ito, nagtataka sa mga nangyari, at bakit biglang aalis ang ating bida, at sa kung saan ito pupunta. Nagpatuloy nga ang ating bida sa paglabas mula sa lugar kung saan naruroon ang mga elf. Si Sean ay nasa labas na ngayon, at sumusunod sa lugar na tinuturo ni K-Ram. Sabi ng ating bida, sigurado ka bang alam mo kung saang lugar iyon? Tanong nito kay K-Ram, sabi naman nito, sinabi ko na sa iyo na alam ko, may trust issues ka ba o kung ano, at bakit ayaw mo maniwala sa akin? Tanong nito sa ating bida. Bahagyang napalingon ang ating bida sa lugar na pinanggalingan niya, iyon ay dahil biglang nagliwanag ito, na may kung anong nangyayari ngayon roon, ayon na nga,
ang lugar kung saan nakatira ang mga elf ay hindi basta-bastang lugar. Iyon ay dahil may illusion spell ang nakalagay sa lugar na ito, gumagana iyon na aprang naglalaho ito sa paningin ng ating bida sa oras na lumayo na ito ng husto sa lugar na ito. Maya-maya naman ay natunton na ni Kay-Ram ang lihim na lagusan patungo sa lugar na posibleng naroroon si Alice. Sabi nito, naririto na tayo, sambit ng bilog na nilalang sa ating bida, na nakatingin sila ngayon sa bato na nasa ibaba. Ano? Ang lagusan ay malapit lang sa Elf Village, mukhang katulad rin ito ng temple kung saan nakakulong ka noon. Agad na nilapit ni Sean ang kanyang kamay sa batong ito, na nagliwanag naman na malakulay asul na may pagkaberde. Di ko sure, pero baka parehas lang ang paraan ng pagbukas ng pinto, sabi ng ating bida. At ayun na nga, biglang nagkaroon ng crack sa lupa, bahagyang naiinang ito, at may kung anong lagusan ang lumalabas ngayon sa unahan ng ating bida. Ang mga nabasag na bato sa lupa ay biglang nagkabit-kabit ngayon, at nabubuo na kung anong isang bagay ang mga batong ito, na magmimistulang daan sa lugar na pupuntahan ng ating bida. Ayun na nga, ang mga nabasag na bato ay naging isang malaking kakaibang pinto sa harapan ng ating bida. Ito ngayon ang magiging daan patungo sa kinaroroonan ng Diyos-Diyosan ng tubig. Buo na nga ang lihim na lagusan na ito patungo sa Goddess of Water, isang sekretong daan na iilan lamang ang nakakaalam ng lugar na ito, dahil kahit ang mga elf hindi alam ang bagay na ito, kahit si Hastia na propeta ay hindi rin alam ang lugar na ito. May gustong sabihin sana ang ating bida kay Kay-Ram, pero sabi lang nito, kalimutan muna, mukhang maganda ang lugar na ito kaysa sa pinanggalingan mo noong nakaraan, sabi ng ating bida, ano? Inis na tanong naman ni Kay-Ram kay Sean. Bago tuluyang makaalis ang ating bida, nagmamadali naman itong si Hastia, sabi nito, huwag mo akong iwan, sasama ako sa iyo, sigaw ng batang elf, nagtaka naman ang ating bida, ano? Bakit ka sasama? Tanong nito, dahil may batang makulit na nakabuntot sa kanya ngayon. Ikaw ang guardian ko, kaya hindi pwedeng malayo ka sa akin, at mayroon rin akong gustong suriin roon, sabi nito sa ating bida na hingal ngayon. Sabi naman ni Kay-Ram, sige. Ang maliit na batang ito ay gusto rin sumama. Sabi ni Kay-Ram na may halong panghaamon kay Hastia, na agad namang. Pinagtakhan ni Hastia ang boses na kanyang narinig. Ayun na nga, agad nagpakita itong si Kay-Ram sa harapan ni Hastia, sabi nito, gusto mo bang ikarga kita bata? Tanong nito na may halong panunokso kay Hastia, agad namang nagulat itong si Hastia sa biglaang paglitaw ni Kay-Ram sa harapan niya. Nang makilala nitong si Hastia kung sino ang nasa harapan niya, agad itong naluha at nanginig sa takot, sabi nito, ito ang totoong anyo ng demonic sword. Tanong nito sa sarili. Paano ba namang hindi matatakot ang batang makulit? Itong itsura ni Kay-Ram ay parang isang tita na mapang-asar sa kanyang pamangkin, na talagang nanakot rin. Agad nilingan ni Sean ang mga ito, sabi nito, aba talagang nagkakasundo kayong dalawa ah? Sige maiwan na kayo dyan at amang laro. Mauuna na ako sa inyo, sabi nito, na agad namang nahinto si Kay-Ram sa pananakot nito kay Hastia. Hoy huwag mo akong iwan, sigaw ni Kay-Ram kay Sean. Ganun rin ang batang makulit, sabi nito, sasama rin ako, sigaw ni Hastia, na may luha-luha pa sa mata nito dala ng pananakot ni Kay-Ram. At ayun na nga, bukas na ang pinto patungo sa lugar kung saan naroroon si Alice, nauna na ang ating bida, sumunod na rin si Kay-Ram, at tumatakbo na rin papasok si Hastia para hindi siya maiwan. Kakaiba ang lagusan ng ating bida, iyon ay dahil mukhang maliit lang ito sa labas. Pero pagpasok ay isa pala itong napakalaking paikot-ikot na daan. Napakaraming daan sa loob, talagang maliligaw ang sinumang makapasok sa lugar na ito, tanda na hindi basta-basta talaga matutunton ang lugar kung saan naruroon ang Goddess of Water. Habang hindi alam ni Sean at ni Kay-Ram ang daan patungo sa pinakalugar na dapat nilang puntahan, biglang nagsalita si Hastia, sabi nito, sundan lang natin ang daluyan ng tubig na ito, at mararating natin ang tamang daan, sigurado ka? Tanong ng ating bida, sabi naman ni Hastia, maniwala ka sa akin, isa pa rin akong propeta, kumpiyansa na sagot nito sa ating bida, hindi mo nga magawang malaman ang panahon, tapos gusto mong maniwala ako sa iyo. Tanong nito, si Kay-Ram naman ay nagtataka sa mga sandaling ito, iyon ay dahil hindi niya raw alam o maintindihan kung anong tiyang uusapan ng ating bida at ni Kay-Ram, na napabuntong hininga na lamang itong ating bida.
Wala na nga silang nagawa kundi ang sumunod sa sinasabi ni Hastia, naglakad sila at narating nila ang lugar na ito, kung saan naririto sa lugar na ito napupunta ang lahat ng tubig at mukhang dito rin pinagmamulan ng tubig na dumadaloy sa loob ng lagusan na ito. Aba, ito pala ang dulo ng water canal na sinundan natin, sabi ng ating bida, dahil sa ibaba, doon nagtitipon lahat ng tubig, para bang isa itong lawa na pinaka-sentro sa lugar na ito. Mukhang ito nga ang dapat na lugar na puntahan nila, dahil naririto nakaukit sa pader ang mga kakaibang simbolo, kasabay na may kung anong kakaibang bagay sa gitna ng naipong tubig rito. Sabi naman ni Hastia, paano tayo makakapunta roon sa ibaba? Tanong nito kay Sean, titig na titig ang ating bida sa bandang ibaba, may nakikita ito na kung ano sa ibaba, sabi niya, sa palagay ko mayroon tayo na dapat alalahanin pa. Napatitig na rin itong si Hastia sa ibaba. Mukhang nauunawaan na nito ang tinutukoy ni Sean, na may kalaban na dapat silang kaharipan bago matuntan ang dapat nilang puntahan. Si Kayram naman ay ganado ngayon, sabi niya, sa wakas, makakapagpainit na rin ako ngayon, sabi nito na may mapiga-piga pa ng nayang kama o tanda na bagbugan na nga ang kasunod. Ayun naman pala, may higanting halimaw sa ilalim ng tubig, mukhang ito ang taga-pagbantay ng lugar na ito. Patunay na talagang hindi basta-basta natutunton ng kahit na sino ang lugar na kinaroroonan ni Alice, dahil kailangan muna nila matalo ang halimaw na ito, bago sila makadaan doon sa gitna. Isang parang ahas tubig ang halimaw, na naririto ngayon, na may maraming mata, tanda na talagang mapapalaban sila Sean sa isang ito. Ang tanong gaano kaya kalakas ang isang ito, dahil hindi na rin normal ang taglay na lakas ng ating bida. Umangat na ang halimaw na tubig ahas, nakatingin ito ngayon sa mga nilalang sa kanyang harapan. Si Hastia ay nakadikit ng husto ngayon sa ating bida, dahil natatakot ito sa halimaw. At sabay sigaw ng halimaw na ito, isang etenggal na paninindek niya sa mga nilalang na kanyang balak na kainin, napakalalaki rin ng pangil ng isang ito. Tiyak na isang lunukan lang nito ang ating bida at mga kasama nito kung normal na tao lang sila Sean. Tunay na napakalaki nga ng isang ito. At heto nga ang bantay sa lugar na ito, dahil hindi sila makakapunta sa gitna ng ganun-ganun lang, lalo pat nakaharang ito sa gitna, kailangan munang pabagsakin ito. Sabi ng ating bida, ano ang isang iyan? Sabi naman ni Hastia, siya ang gwardya sa ruins na ito, siya ang relic serpent. Paliwanag ni Hastia, na alam rin niya ang mga bagay-bagay sa lugar na ito. Si Kayram naman ay nag-inat-inat na ngayon, sabi nito, ako na bahala sa ahas na iyan. Kating-kati na ang mga kamay ko na gawing isaw ang isang iyan, sabi nito, dahil matagal-tagal na ring hindi lumalaban itong si Kayram. Ayun na nga, inilabas na ni Kayram ang kanyang sandata, tanda na talagang hindi niya patatigilan ang laban, at tatapusin kaagad sa lalong madaling panahon. Sabi pa nito, huwag kayong mag-alala, hindi magiging matagal ito, mag-relax lang kayo, sabi nito kay Sean, nagigil na itong lumaban, kasabay ng pagpapalabas ng aura nito para labanan ang ahas. Ano kayang mayroon sa lugar kung saan naruroon si Alice, at ano kayang prepisya ang sinasabi ni Hastia sa ating bida na kailangang pumunta ni Sean sa lugar na ito? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!